Hinebra super lineup ito kapag nabuo nila ang kanilang mga players na dapat kunin. Kung akala nyo Magnolia, TNT at Converge lang ang gagalaw, hindi pa pala tapos ang Hinebra, lalo pat lumalakas ngayon ang TNT. At hindi titigil ang Hinebra hanggat hindi nila napapatumba to. Base sa mga players na laging binabanggit ng spin tungkol sa mga players daw na kukunin ng Hinebra, meron pala silang tatlo na nakapending lang muna. Yung isa on the way na, yung isa nasa ibang bansa pa. Yung isa naman aabangan pa mula sa PBA draft. Sino-sino ang mga players na to na kapag nakuha nila lahat at nakumpleto, abay sobra pa sa gilas ang kayang laruin. Tara, pag-usapan agad natin. Magiging gaano ba kalakas ang Hinebra kapag nakuha na nila yung tatlong players na yun? Para lang klaruhin sa lahat, hindi naman po ito agad-agad mangyayari. Bali nag-come up lang tayo sa tatlo kasi sa loob ng ilang buwan, tatlong players na yung na-involve sa Hinebra na tipo daw ni Coach Tim. Kumbaga, hindi siya sunod-sunod na rumor. Pinakaunang player na kukunin ng Hinebra ay yung ongoing na. Ang tinutukoy ko po ay si Nick Demusis na mula sa Ross. Kung nagtataka kayo kung bakit gusto ng Hinebra si Demusis, ang TNT ngayon ay may Simon Enciso. Si Simon, pinakamaayos magtawid sa ngayon kasi isa siya sa mga guards na may hustle. Sa size ba naman niya na pwedeng kumabig sa run and gun? Maayos itong nagagampanan ni Enciso. Pero ibahin mo itong si Nick Demusis, kapag ginamit lang ng lubos, sobrang athletic pala at maangas sa crossovers. Base sa huling highlights ni Demusis, medyo bumaba nga lang kanyang efficiency rate kasi nga hindi naman siya ginagamit ng Ross. So sobrang dami ba naman ng guards na pwedeng gamitin ng Ross, yung iba nga halos pinamimigay na. Kung papipiliin ako Demusis or Enciso, mga kois, promise, iba talaga to si Demusis na kayang lumaro ng guard forward position. Kaya pala nangangate ang Hinebra sa pagkuha sa kanya. Yun nga ay kung mabibigyan siya dito ng playing time. Pangalawa, itong si Quintin Meliora Brown. Paano ito mapupunta sa Hinebra? Ipagpalagay na lang natin na nakuha nga ng Terra Firma or ng susunod na buyer itong first pick. Syempre, dahil hindi pa naman pwedeng ibigay itong first pick sa loob ng 2 taon, kaya antay-antay lang munang Hinebra, maliban kung skip nila bilang first pick si QMB at Blackwater ang kukuha sa kanya. Kapag ganun ang senaryo, alam mo na agad na hindi magtatagal si QMB sa mga teams na ganyan. Tapos papalitan lang yan ng mga seldom use, gaya ni Pesumal, ni Garcia. Tapos sasamahan lang yan ng future pick. Tapos pag-aagawan siya ng mga PBA teams. Pero this time, ngayon pa ba mahuhuli ang Hinebra sa choices? Pangarap daw yan ng maraming collegiate players na mapabilang sa isang sikat na ball club. Ito rin, yung sinasabi nila na kapag nadagdag sa Hinebra ay sobra pa raw sa gilas ang dating. Aba? Pangatlo natin ay itong pinakabago na si Ray Parks Jr. Sa ngayon, may kalabuan pa talaga na si Ray Parks makapaglaro sa PBA dahil isa nga si Parks sa mga pinaka-successful na Asian quota player sa B-League at gusto siyang hawakan ng kanyang recent team. Kailangan ng Hinebra maghintay na lang muna ng major fallback sa karera niya. Tanong ulit, paano naman mapupunta si Parks sa Hinebra kung ang rights niya nasa TNT? Ganito yan. Sabihin na lang natin na may major fallback nga ang karera ni Ray Parks doon sa B-League. Ang rights ni Parks ay nasa TNT pa hanggang ngayon. So, ganun din si Seaston sa Terra Firma. Si Seaston, di naman pala formal na retired talaga sa kanila. Ngayon, ang magiging papel ng Hinebra, mangyayari lang kapag napunta na si Parks sa Terra Firma tapos kukunin daw agad. Yung hindi pa nakakapaglaro si Parks sa Terra Firma, kinuha na agad ng Hinebra. Isipin nyo mga kuis na kapag ang tatlong to, nadagdag na nga sa kanilang roster. Wow, grabe. Imposibleng hindi pa mag-champion ang Hinebra niyan. Kung isiping mabuti kahit nga si Nick Demusis lang ang madagdag sa kanila, dapat matagal nang nagkampiyon ulit ang Hinebra dahil sa kanilang complete package na lineup na halos puro gilas players na. Sinasabi ng mga Hinebra fans na baka unti-unting nagiging old school na ang triangle offense ni Coach Tim na kahit sa ibang bansa, hindi na gumagana kahit sinong players pang ilagay dyan. Bueno, ang POV dito ay ang Hinebra hindi pa tapos na magpalakas at ang unang hakbang dito ay si Nick Demusis on the way na sa kanila.